Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW na kung saan-saan man kayong lupalop ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. So, welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po, ito ang pag-uusapan po natin, itong issue ng pag-aresto kay Kibuloy. So, naniniwala pa rin po yung PNP na si Kibuloy nandoon daw po sa loob ng compound ng KOJC. So, in-expect po natin na magtatagal pa yung pag-stay po ng mga kapulisan dyan sa labas ng KOJC dahil kailangan pa nilang galugarin uli yung compound ng KOJC para lang mahuli itong si Pastor Kibuloy. So panoorin po natin itong balitan to, pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot mo muna yung subscribe button at the same time pa-like na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to at tingnan natin kung gaano pa yung itatagal ng pag-serve ng warrant ng PNP at gaano pa katagal yung magiging dilubyo ng mga miyembro ng KOJC dyan. Kapapasok lang na balita, tukoy na ng pulisya ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Live mula sa Davao City, nasa frontline na balita ngayon si Bril Montalvo. Bril, anong latest dyan? Jens, katatapos lang nga ng isinagawang press conference dito sa headquarters ng Police Regional Office 11 dito sa Davao City. Mismong si Chief PNP General Romel Marbela ang nanguna dito kasama si PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Jens, kanina ay natalakay sa press con itong ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. At sabi nga ni General Marbil ay nandoon lang sa loob ng KOJC compound sa buhangin ang pastor at ang dagdag pa ni General Marbil na ang nasa underground facility ng compound lang ang kinaroroonan ni pastor. So yun, base na rin sa impormasyon daw na nakuha ni PNP Chief Marbel, nasa loob lang daw si Kibuloy at nasa ilalim daw ng tunnel or ng underground daw. So, kung ganun yung kanilang nakukuhang intel, talagang magtatagal pa yung paghahanap diyang kay Kibuloy. Isipin mo, 30 hectares po yung laki ng property. Saan mo namang, kumbaga, saang underground mo hahanapin yung tunnel na sinasabi nitong ng PNP. At isa pa nakakapagtaka, mukhang, kumbaga, saan nila kinukuha yung kailang information. So, malamang sa malamang, mukhang insider yan o nasa loob lang din ng compound ng KOJC. So, ibig sabihin may umaahas, may, sabihin natin dito, may anay doon sa loob ng KOJC dahil paano silang nakakuha ng ganong klaseng impormasyon kung totoong may tunnel kung may totoong underground facility man or bunker o pwedeng tirhan doon sa loob ng compound. So, kung ganong kung totoo man yung sinasabi nitong PNP na merong nandun sa ilalim ng lupa si Kibuloy, so ang tanong, paano nila hahanapin? Saan nila hahagilapin yung pinaka-entrance? Kasi imposible namang walang entrance or exit yung tunnel na yon. So, napaka-imposible kung walang ganun. So, saan nila hanapin yung main entrance or exit ng tunnel na yun? So, ibig sabihin, papasok ulit po sa loob ng compound ng KOJC yung kapulisan natin. So, maybe 2,000 personnel po uli ng PNP yung papasok doon para hanapin lang yung entrance ng tunnel na yon. So, ibig sabihin, pag pumasok ulit yung PNP, is may mangyayari na namang kumusyon sa loob at posibleng meron na namang masawi. Meron na namang po may injured, meron na namang aarestuhin yung mga PNP. So, meron din naman sa side ng PNP na siguradong masasaktan. Dahil siyempre, hindi naman papayag basta-basta yung mga miyembro ng KOJC na, alam niyo yun, na baka parang itatanggi nila yung bintang o yung sinasabi ng
PNP na meron tunnel na nandoon si Pastor Kibuloy. Kasi kung iisipin mo nga naman, pwedeng, kumbaga ito pwede rin namang wala na si Kibuloy dyan Pwedeng yung nagsasabi sa kanila or talagang yun lang yung hula ng PNP na nandun lang si Kibuloy. What if wala na pala si Kibuloy dyan, nasa ibang bansa na? Isipin nyo, si Kibuloy, maraming pera yan. Maraming miyembro yan, maraming source yan, maraming kumbaga pamamaraan na pwedeng makaalis na sa Pilipinas. Medyo matagal nang wala si Kibuloy dito Kaya nga, hindi pa siya, yung mga hearing pa lang sa Senado, so wala pa naman siyang, sabihin natin, wala namang warrant or wala pang lookout bulletin para sa kanya. Meron naman siyang private plane or chopper o kung ano, pwede naman dumaan ng, alam niyo, ang daming backdoor channel yung Pilipinas. So, pwedeng dumaan din dun. So, posibleng wala nga rin sa Pilipinas si Kibuloy. Posible rin naman na totoo rin yung sinasabi ng mga pulis na nagtatago lang si Kibuloy sa loob ng KOJC compound dahil nga medyo malaki nga yung property. So, yun na lang ang question dyan na paano nakakuha ng impormasyon yung PNP na nagtatago lang si Kibuloy sa mga tunnel. So, paano nila hanapin yan? So, paano nila bubungkalin kung sakali saan sila magsisimula? So, ibig sabihin, pag binungkal nila yung lupa para hanapin yung tunnel na yun, so sisirain nila yung property. So, may malalabag na naman dito sabihin natin may violation na naman na magagawa yung PNP. Medyo magpapatong-patong yung mga kaharapin nilang asunto. Sa siyempre, hindi naman papayag yung abogado ni Kibuloy na basta-basta na lang kumbaga, na papayagan yung PNP. So, magpapile ng kaso yan para idiin or para papanagutin yung mga opisyal nitong PNP. Pastor Apollo Kibuloy, ang tanging problema lang ngayon ng otoridad ay kung nasaan ang entrance ng nasabing underground facility doon nga sa loob ng KOJC compound. At kanina din, Jess, ay natalakay sa press conference itong nangyayaring human trafficking sa loob mismo ng KOJC compound. Kasi nga, kaninang madaling araw ay dalawang mga biktima umano ng human trafficking ang kanilang mga kapamilya ay pumunta sa police station dito sa Davao City Police Office upang magreklamo kasi nga ang kanilang pamilya ay nandoon nga sa loob ng KOJC compound. At sabi nga ay itong kanilang mga kapamilya ay gusto na nilang umuwi. Yung isang biktima is 21 years old na taga Samar. Tapos tingnan nyo, meron pang issue na may human trafficking pa raw sa loob ng compound ng KOJC. So, parang talagang kung nasa side ka ng KOJC, talaga makikita mo dinidigdig sila ng todo. So, kumbaga, patong-patong din yung mga reklamong yung reklamo sa kanila, nagpapatong-patong na. So, talagang ramdam na ramdam ng mga miyembro ng KOJC na talagang pinag-iinitan sila ng todo ng administrasyon at ng PNP. At isang ina, itong 52 years old na taga Midsayap, North Cotabato, at dumulog dito ang kanilang kapamilya nga dito sa police station sa Davao City para kunin ang kanilang kaanak doon sa loob ng KOJC at matagumpay namang nakuha nitong kanilang mga kaanak, itong 21 years old na lalaki at itong 52 years old na babae doon sa KOJC compound. At ngayon ay ayon sa otoridad ay posibleng madagdagan pa umano ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. At dagdag na rin ni General Torre ay anytime ay matutunton at makukuha na nila itong puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Yan muna ang latest mula dito. Yan yung problema lang ngayon dyan. Dahil sa mga statement naman ni Police General Torre
na makukuha nila diyan, na kumbaga very sure sila yung nandun lang si Kibuloy at makukuha nila. Eh, what if hindi lang makuha at hindi lang mapatunayan nandun? So, todo-todong kahihiyan po yung kumbaga yung kakaharapin nito ni Police Brigadier General Torre. So, patong-patong din na asunto yung kanyang haharapin kapag nabigo siyang mahuli si Kibuloy dyan sa loob ng compound ng KOJC. Siyempre, kumbaga, napakaraming violation yung posibleng kaharapin niya. Unang-una nakikita ko diyan yung violence against women and children. So hindi sigurado tayo diyan na isa 'yun sa mga sa mga isasampang kaso diyan kay Torres. Siyempre may mga kabataan sa loob, may mga senior citizen. So dahil nga hindi lang naman 'yan private property, meron niyang residential, meron ding eskwelahan sa loob. So most probably isa sa mga ikakaso diyan kila Torre. So yun ang aabangan natin kung paano nila hahanapin yung yung main entrance daw ng tunnel kung saan naglalagay raw si Kibuloy. So yun ang medyo exciting part ng pagkagalugad ng PNP sa property ng Kingdom of Jesus Christ. So abangan natin yan. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.